Leaving home to work in another country is never easy, but overseas Filipino workers do it with strength and determination. They take on this journey to support their families and build better futures. In this segment, we share the stories of 3 OFWs, using voiceovers to protect their privacy. OFWs leave the Philippines with hopes of earning more, gaining new experiences, and improving their lives. Working abroad gives them financial stability and a chance to explore different cultures, helping them become more adaptable and resilient. But it also comes with challenges. Adjusting to a new culture, dealing with homesickness, and understanding foreign laws can be tough. Despite these struggles, OFWs make a big impact, not only on their families, but also on the world economy. Their hard work and sacrifices show their dedication and perseverance. Through the voices of our interviewees, we'll get a closer look at the realities of being an OFW, the good and the difficult moments that shape their journey. How long have you stayed abroad? What are the purposes for your stay there? Dugay-dugay na gyud. Like 2 years na ko diri sa Kuwait as a caregiver. Ni-decide ko magtrabaho abroad kay gusto na ko mahatagan og better life akong family. Sa among pagkabata, lisod ang life. So gusto na ko makatabang sa akong mga igsuon para mahuman ilang pag-eskwela ug para comfy pud ang life sa akong parents. Di pa man kaayo. Mga 8 ka bulan pa lang ko diri sa Hong Kong. Ni-decide lagi ko magtrabaho abroad para sa future sa akong pamilya. Nga akong partner nag-work para makapalit og yuta og balay para pud sa pamilya. Gusto pud nako makatabang sa akong mga igsuon nga nag-eskwela pa. What were your most unforgettable experiences there? Grabe jud ang adjustments. Kay lahi ang culture. Tapos layo kayo sa family. Samot na kong na-birthdays ug holidays, murag super sad vibes jud. Pero thankful ko kay okay ra kaayo ang akong employers, so dili kayo lisod ang adjustment para nako. Pero ang pinakalami nga feeling kay every time magpadala ko og kwarta sa Pinas, kabalo ko nga nakatabang ko sa akong pamilya. Ang pinakasakit jud nga akong nagihan kay kadtong halos once a day ra ko makakaon. Kuripot kayo ang akong amo sa pagkaon. Mas grabe pa, sige ko singgitan. Ug nakatrauma gyud to nako. Pero nagpakalig-on ko. Nakakat-on ko saon pag-manage sa akong sitwasyon. Sa tanan kasakit, nakuha nako ang kusog sa akong pagtuo. How will you describe them? Good or bad? Halo-halo siya. Char. Nay good, nay bad. Ang bad kay ang kasakit sa mingaw, culture shock, ug kapoy nga trabaho. Pero ang good side kay naka-learn ko og new skills. Nakaila ko og lain-laing tao, ug pinaka-importante, nakasupport ko sa akong pamilya. Plus, feeling strong and independent na jud ko karon. Lisod o sakit tid kayo akong naagihan. Pero part gihapon siya sa akong journey. Nakatun ko paglahutay, pagpailog, unsa ka importante ang pagtuo. Pinaagi sa bag-ampo pagsalig sa Ginoo, nakahulahutay raman pud ko. Mas nakamao ko saon pag-atubang sa mga pagsuway. How will you compare the Philippines with other countries? Super lahi jud. From culture, food, ug ang work opportunities. Sa Pinas, gamay ra kayo ang jobs, then gamay ra pud ang sweldo. Dire sa Kuwait, mas daghan og work, pero lahi pud ang environment uy. Pero bisan pa og nindot ang opportunity sa gawas, nothing beats home. Family bonding, pagkaon nga paborito,
ug ang feeling nga belong jud ka. Nah, di jud din anak kasayon ang kinabuhi sa abroad sama sag ingon sa uban. Sa Pinas, daghan ang comfort sa pamilya. Pero diri, kailangan nimo mag-inusara ug magpakaligon. Pero mas dako jud ang sweldo ug mas daghan ang trabaho sa Hong Kong. Mao nga daghan sa ato willing mo antos para sa mas maayong kaugmaon. Do you want to go back abroad or other countries in the future? Why or why not? Dream jud nako nga makauli for good oy. Nagsugod na gani ko og save kay plano nako magnegosyo sa Pinas para maka-provide ko sa akong pamilya while na ako sa ilang kilid. Pero kung kinahanglan jud, willing ko mobalik og mag-sacrifice para sa future sa akong pamilya. Plano nako tiwason akong kontrata ug muuli. Pero isalig na lang nako tanan sa Ginoo. Nga akong goal kay makapalit og yuta ug balay para sa akong pamilya. Kung ginahanglan pa ko magtrabaho sa gawas para makuha na, padayon lang jud gapon ko. Pero kabalo ko nga walay permanente sa kalibutan. Ug bisan unsa pa ang mahitabo, kabubuton jud na sa Ginoo. How long have you stayed abroad? What are the purposes for your stay there? Pipila na ko katuig nagtrabaho diri sa Saudi Arabia na caregiver. Didesisyon ko nga maani sa gawas aron makahatag og mas maayong kaugmaon sa akong mga anak. Labi na kay wala sila gisuportahan sa ilang amahan. Ang akong pamilya, labi na akong papa ug auntie, ni-convince sa ako nga moani sa gawas aron makatigong igong kwarta para sa ilang pang-eskwela ug mahatagan na ako di man bongga nga kinabuhi pero at least makalikawas mis kalisod. What were your most unforgettable experiences there? Ang pinakalisod nga ako na experience mao ang grabing kamingaw jud. Labi na kung Pasko, birthdays o uban pang okasyon. Pero mag-antos jud ko kay kasabot ko nga para nis kaugmaon sa akong mga anak ang akong gibuhat. Ang pag-atiman pod sa mga tigulang kay lisod. Dili ra physically pero emotionally pod. Pero daghan kong nakatuunan labi na ang grabe nga pagpasensya o kaluoy sa akong mga giatiman. How will you describe them? Good or bad? Maayo og dili. Lisod ang sakripisyo nga layo ko sa akong mga anak. Pero kasabot ko nga makahatag kong maayong kinabuhi para nila. Maotoy naghatag og usog nako para mopadayon sa pagpaningkamot. Bisan og kapoy ang trabaho, pero nindot pod sa pamati nga nakatabang ko sa uban. How will you compare the Philippines with other countries? Lahi jud kaayo ang Saudi Arabia kung ikumpara sa Pilipinas. Labi na sa culture o pamaagi sa kinabuhi. Ang pinaka naglisod jud ko kay ang ilang sinultian ug ang pag-adjust sa ilang istrikto nga trabaho. Labi na sa kinaunhan. Pero tungod ato mas na-appreciate nako ang akong freedom tung naapa ko sa Pilipinas. Do you want to go back abroad or other countries in the future? Why or why not? Gusto ko nga muli sa Pilipinas kung makatigom na ko og kwarta para sa kaugmaon sa akong mga anak o para makasugod ko og gamay nga negosyo. Dili ko gusto nga mapabilin gihapon nga layo sa akong mga anak kay lisod kaayo. Na ako'y plano nga mangita og tarong og legal nga trabaho o negosyo mangani sa Pilipinas ug makauli. Ug mahitabo man gani dako jud gihapon akong pasalamat sa mga oportunidad diri. The story of these three OFWs highlights both the sacrifices and resilience of Filipinos working abroad, despite facing loneliness, cultural differences, and even mistreatment. They endure these hardships for the sake of their families. Their experiences show how working abroad is not easy as many people think. There are struggles with homesickness, difficult employers, and exhausting work. However, their love for their families keeps them going. A common theme among them is the dream of returning home, while they left the Philippines for better financial opportunities. Their ultimate goal is to be with their loved ones again. They want to save enough to start a business or provide a stable
stories remind us the strength and dedication of OFWs who sacrifice their own comfort to ensure a better life for their families back home.